Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mayang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Si Marites ay 3 taon ng merchandiser sa isang lumang department store na kilala sa Cubao. Luma na ang gusali. Marami nang palaging reklamo na kung ano-anong ingay sa bodega. Pero wala siyang pinaniwalaan dahil kailangan niya ang trabaho. Disyembre noon at lahat ng empleyado ay abala sa paghahanda para sa year-end inventory. Marites, mauna na kami ha. Ikaw na ang bahala rito sa sapatos section, sabi ng supervisor habang nag-aayos ng mga dokumento. Oo sir, tatapusin ko lang ito. Kaunti na lang, sagot niya. Pilit na nakangiti. Bandang 11:00 na ng gabi noon. Tahimik na ang buong department store. Pati ang aircon parang humihinto-hinto na ang ikot. Hawak niya ang maliit na portable fan para maibsan kahit papano ang init sa bodega. Ang ilaw ay kumikislap-kislap, parang kandilang malapit nang maupos. Habang nagbibilang siya ng mga kahon ng lumang sapatos, bigla siyang nakarinig ng mahina, ngunit malinaw na tunog ng ibag. Dahan-dahan, papalapit. Hello? May tao pa ba rito? Sigaw niya. Pero walang sumagot. Tinigil niya ang ginagawa at lumapit sa aisle. May aninong gumalaw sa dulo ng bodega. Sumilip siya. Wala naman. Nagbalik siya sa trabaho. Pero narinig niya ulit ang ibag. Ngayon mas malapit na. Muli siyang sumilip. Sa dulo ng madilim na pasilyo, may nakatayo isang lalaking matanda, nakasuot ng lumang uniforme ng store. Kulay asol na may lumang logo na hindi na ginagamit. Ang mukha nito ay maputla at may malaking sugat sa noo. May dugo na parang sariwa. Sir, kayo po ba si Mang... Hindi niya natapos ang tanong. Ngumiti ang matanda, pero malamig ang mga mata. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Na tila dala-dala ang isang kahon ng sapatos na may mga basag na bote sa loob. Ang tunog ng sapatos nito sa sahig ay parang pakong kumakaskas. Nang halos 3 metro na lang ang layo, napansin niyang walang mga paa. Nakalutang lang. Napatras siya, napaupo sa sahig, at mabilis na gumapang papunta sa pintuan. Nang makalabas siya, dali-dali siyang tumawag ng gwardiya. Kinabukasan, habang nanlalata at nanginginig pa siya, ikinuwento niya ito sa manager. Ang sagot lang nito, tahimik at may lungkot. Si Mang Rudy yun. Dati naming bodega man. May nangyari kasing sunog noon dito taong 1986.
natrap siya sa bodega, kaya kasama siya sa natupok ng apoy. Tuwing taon ng inventory, nagpaparamdam talaga siya. Wala na siyang ginagawa. Pero wag mo nalang pansinin. Mula noon, hindi na muling nag-overtime si Marites. At hanggang ngayon, pag naaalala niya ang malalamig na titig ni Mang Rudy, naninindig pa rin ang balahibo niya. Si June ay isa sa mga kilalang tindero ng takoyaki sa food court ng isang malaking mall sa Iloilo. Masipag, mabait, at palangiti. Pero may napapansin siyang kakaiba. Tuwing gabi, bago magsara ang mall, may isang matandang babae na palaging dumarating. 6 na piraso, iho. Yung may maraming sarsa. Utos ng matanda. Habang nakayuko at tinatakpan ng mukha ng belo. Opo, Nay. Sagot ni June. Binigay niya ang takoyaki. Ngunit imbes na kainin ito, ang matanday inamoy lamang ng paulit-ulit. Tapos, biglang aalis ng mabilis na parang walang nangyari. Linggo-linggo, ganito ang nangyayari. Hanggang sa isang gabi, nang medyo maaga siyang nakapagsara. Napagpasyahan ni June na sundan ang matanda. Sumunod siya sa likod ng food court. May isang madilim na hallway roon. Puno ng lumang kahon at mga tarpaulin. Naamoy niya ang kakaibang amoy. Parang may malansang dugo. Sa dulo ng hallway, nahulog ang sapatos ng matanda. Dinampot niya ito. Pero napatras si June nang makita niyang hindi normal ang paa. Mahaba, kulay abo, at may matutulis na kuko na parang panghayop. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang mga mata nito'y mapula. Ang bibig may mga matutulis na ngipin. Sa isang iglap, bumukas ang bibig nito at iniluwa ang isang hilaw na atay ng manok. Kinakain ito na parang tinapay. Napaurong si June. Nanginginig. Napatras siya. Pero biglang humampas ang mga kamay ng matanda sa padera. Nagmarka ang mahabang kuko nito. Tumakbo siya papalayo. Nagtatakbo pababa sa basement hanggang sa makalabas siya ng mall. Kinabukasan, nagtanong siya sa ibang vendor. Siya na naman ba? Yung matanda? Tanong ng isa, na halatang takot din. Ay, wag mo nalang pansinin. Sabi nila, aswang raw yan. At nag-aabang ng sariwang karne. Sagot ng isa pang vendor. Habang nagdadasal ng taimtim. Mula noon, tuwing gabi, si June ay umuwi na ng maaga. Pero minsan, kapag naaalala niya ang mga matang pula at amoy ng hilaw na karne, hindi siya makatulog ng maayos. Si Riza, isang sales lady sa pangbabaeng department store sa Davao, ay sanay na sa mga mannequin. Araw-araw niya tong nililinis, binibihisan at inaayos para maging maayos sa display. Ngunit may isang set ng bagong dating na mannequin ang nagbigay sa kanya ng kaba.
Hindi mo alam kung bakit, pero parang may tao sa loob. Isang gabi, naiwan siyang mag-isa para magayos ng mga bagong display. Ang ilaw sa buong floor ay nakabukas pa, ngunit kakaunti na ang mga tao. Ang mga mannequin nakahanay sa tabi niya ay may mga damit na pang-formal at tila nakatingin sa kanya. Habang pinupunasan niya ang isa, parang may narinig siyang bulong. "Tulungan mo kami." Napalingon siya, pero wala namang tao. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Ngunit mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang gumagalaw ang ulo ng isang mannequin. Dahan-dahang umikot, nakatingin sa kanya. Hindi siya gumalaw. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. Pagdilat niya, nakaharap pa rin sa kanya ang ulo. Pero ngayon ay nakangiti ito. Pero napansin niya, parang may luha sa mga mata nito. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay, ngunit nang umatras siya, nahulog ang isang kahon at gumulong ang mga damit. Pagyuko niya para pulutin, nakita niyang gumalaw ang mga kamay ng mannequin. Parang sinusubukan siyang hawakan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa staff room. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang supervisor. Sabi na nga ba, huwag mo na lang titigan ng matagal ang mga bagong mannequin. Sila raw yung mga namatay sa sunog dati, sa lumang gusali, bago ito naging department store. Sagot nito, na tila sanay na sa mga ganitong kwento. Hindi na muling bumalik si Riza sa night shift. Pero minsan, tuwing dumaraan siya ron, ramdam niya ang mga matang nakatingin mula sa display. Si Tony ay isang security guard na matagal nang naka-assign sa isang luma, ngunit kilalang mall sa Maynila. Maraming istorya na siyang naririnig. Mga multo, mga kakaibang ingay, pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang gabi, habang nagpapatrol bago isara ang mall, may narinig siyang umiiyak na bata. Sinundan niya ang tunog at nakita niya ang isang maliit na batang babae na may mahabang buhok at nakaputing damit. Nakatayo sa gitna ng escalator pababa. "Iha, nasaan ang nanay mo?" tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Umiiyak lang ng mahina. Hinawakan niya ito sa kamay at dinala sa customer service desk. Ngunit pagdating niya roon, paglingon niya sa tabi niya, wala na ang bata. Napalunok siya. Nanghina ang tuhod niya. At doon, niradyohan niya na ang kasama niyang gwardiya. Sabay nilang tinignan ang CCTV. Kitang-kita roon si Tony na naglalakad na parang may hawak sa hangin. Walang bata sa footage. Siya na naman, bulong na matandang gwardiya. "May batang nahulog sa escalator dito. Mga 25 taon lang nakakalipas. At mula noon, nagpapakita na siya tuwing madaling araw." Hindi na muling nagpapaiwan si Tony pagkatapos ng mall hours. At sa tuwing maririnig niya ang tunog ng escalator sa dilim, naninindig ang balahibo niya. Si Lorna, batang ina,
ay mahilig mamili. Isang hapon, pumasok siya sa fitting room ng isang kilalang department store sa Cebu para magsukat ng damit. Habang sinusukat niya ang damit, may narinig siyang mahina at malungkot na hikbi mula sa katabing cubicle. "Miss, okay ka lang dyan?" tanong niya. Walang sagot. Pero tuloy ang mahina ngunit nakakatindig balahibong iyak. Kaya sinilim niya ang ilalim ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa nakita niya. 2 paang nakalutang sa ere at mabagal itong umiikot na parang nakabitin sa lubid. Napatras siya, inubad ang damit at mabilis na lumabas. Tinawag niya ang sales lady, pero nang buksan nila ang cubicle, wala itong tao. Tanging basang marka ng paa ang iniwan sa say at isang lumang sapatos na puno ng putik. Sabi ng sales lady, Ma'am, huwag mo lang isipin yun. Sabi nila kasi may babae raw nagpakamatay dito noong nakarang taon. Minsan nagpapakita siya. Magmula noon, hindi na bumalik si Lorna sa fitting room na yun. Kahit kailan. Si Carlo, isang delivery boy. Gabi na nang pinakiusapan siyang iakyat ang mga bagong karton sa ika-4 na palapag. Sumakay siya sa service elevator. Pero imbis na dumiretso sa ika-4 na palapag, huminto ito sa isang palapag na wala sa listahan. Pagbukas ng pinto, nagulat siya. Ang paligid ay parang binalik sa dekada 80. Mga lumang karatula ng presyo. Mga damit na luma ang disenyo. Mga ilaw na dilaw at mahina. Nakaupo sa cashier ang isang babae na walang muka. Pero nakasuot ng lumang uniformeng pang-cashier. Itinuro nito ang kahon. Parang sinasabing babayaran niya. Wala po akong dala. Hindi niya na tinapos ang sasabihin. Biglang lumapit ang babae, lumutang sa ere, at bumulong ng, "Bumalik ka rito. Bumalik ka rito." Pinindot niya ang ground floor. Pagbukas ng pinto, nasa basement na siya. Pawis na pawis, at parang nawalan ng dugo sa mukha. Nang ikinuwento niya ito sa supervisor, tahimik lang ito at nagsabing, "Huwag ka nang sasakay mag-isa sa elevator na yan. Diyan mismo namatay ang mga empleyado noong nasunog ang building dati." Si Pido, bagong panggabing stockman, ay inatasang ayusin ang mga lumang kahon sa pinakadulong bodega. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ay kumikislap. At ang hangin ay may halong kakaibang amoy. Habang inaayos niya ang mga kahon, may naamoy siyang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Nang tingnan niya ang level ng mga kahon, disposal. Binuksan niya ito at muntik nang himatayin. May nakabalot ng katawan ng tao. Nakapikit, ngunit parang humihinga. Nang umatras siya, may narinig siyang bulong mula sa loob ng kahon. "Kasama ka na sa amin. Huwag ka nang umalis." Doon, may mga kamay na lumabas sa ilalim ng mga kahon at hinawakan ng kanyang paa. Napasigaw siya at dali-daling kumaripas ng takbo palabas ng bodega.
Kinabukasan, nag-resign na siya at hindi na muling bumalik kahit kailan. Pero sa tuwing naiisip niya ang malamig na kamay na humawak sa kanya, napapatakip pa rin siya ng kanyang bibig para hindi mapasigaw. Si Jenny ay bagong empleyado sa cosmetic section. Gabi yun, at siya ang naatasan na magligpit bago magsara. Ang buong floor ay madilim na, maliban sa ilaw ng salamin sa kanyang harapan. Habang nag-aayos siya, napansin niya sa refleksyon ang isang babaeng nakapulang bestida nakatayo sa likod niya. Pagharap niya, wala namang tao. Nang muli siyang tumingin sa salamin, nakangiti na ang babae. Maputla ang balat at may dugo sa bibig. "Halika rito," bulong ng babae. Ngunit ang tinig ay parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Napasigaw si Jenny at tumakbo palabas. Nadulas siya at parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Hinila siya pabalik sa salamin. Ngunit nakawala siya at nakalabas. Kinabukasan, hindi na siya bumalik sa trabaho. Dala-dala ang takot na hanggang ngayon ay bumabalik sa kanyang panaginip. Si Romel, isang parking attendant, ay palaging nag-iikot sa basement bago isara ang mall. Isang gabi, may lumapit na babae sa kanya. Maganda, maputi, nakasuot ng puting blouse. "Kuya, nawawala po yung kotse ko. Tulungan niyo po ako." Sinamahan niya ito hanggang sa dulo ng parking area, sa madilim na sulok na halos wala ng tao. Pagtingin ni Romel sa clipboard para i-check ang listahan, pagangat niya ng ulo, wala na ang babae. Agad siyang tumakbo sa CCTV room at pinasilip ang footage. Laking gulat niya nang makita ang sarili na naglalakad at nakikipag-usap sa walang tao. Sabi ng senior guard, "Siya yung babaeng na aksidente dito noon. Huwag mo nalang pansinin. Palagi siyang nagpapakita kapag malapit na magsara ang mall." Mula noon, hindi niya na kinakalimutang magdasal bago bumaba sa basement. Si Lito ay naka-duty sa midsection. Abala siya tuwing gabi dahil sa promo ng karne. May dumating na isang payat na lalaki. Maputla at malalim ang mga mata. Parang gutom na gutom. "Bibigyan mo ako ng lahat ng karne nyo. Kahit ano," sabi nito at agad na nagbayad. Naiwan niya ang wallet niya sa counter, kaya sinundan niya ang lalaki sa parking area para ibalik ito. Ngunit sa madilim na bahagi ng gusali, nakita niyang nilalantakan ng lalaki ang hilaw na karne. Dumadaloy ang dugo sa bibig nito. Humahaba ang mga ngipin, parang panghayop. At tumingin ito kay Lito. "Babalikan kita." Sabay labas ng mahaba at matutulis na dila. Hindi niya na naibalik ang wallet. Kinabukasan, maraming nawalang pakete ng karne sa inventory. Mula noon, tuwing gabi, may naririnig ang mga staff na mabibigat na yabag at tunog ng kalmot
sa metal shelf sa likod ng meat. Section